Hi guys! Welcome back to another vlog. So, it's day 5 of our trip here in Japan. Also, last full day na natin to here in Fukuoka. Kaya naman yung itinerary natin for today, chill itinerary lang tayo kasi kailangan pa natin mag-pack later. So, we'll start our day sa Tenjin, which is the shopping area here in Fukuoka. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga nasa Fukuoka. But basically, first nandun yung mga major department stores ng Japan. Merong Mitsukoshi, merong Parco, and I believe merong Iwataya which is part din ng Mitsukoshi and Isetan group. And marami pang ibang malaking department store na within those malls. For sure, nandun yung mga gusto nyo, mga favorite Japanese brands like GU, Uniqlo. So definitely, kung magsha-shopping kayo, especially on your last day or within your stay here in Fukuoka, a must-stop talaga itong Tenjin. Anyway, yun lang. So, magpe-prep na lang kami na few and then alis na tayo and mag-shop muna tayo para maiba naman. Ayun guys, so watch out na lang for my next updates and see you guys later. Good morning guys. So ayan, naglalakad na tayo papuntang Tenjin from our hotel dito sa Nakasu. Siguro mga 10 to 15 minute walk siya. So pwede rin naman. So chinek ko yung ibang ways going there. So pwede mag-subway. Pero tingin ko mas matagal kung magte-train pa kayo. And especially now, maganda naman yung weather. Medyo tirik na tirik lang araw pero malakas naman yung hangin. And yung temperature ngayong morning is around 16 degrees. So ang high today is 19 degrees lang. So relatively presko naman yung weather. So yan guys, so talagang perfect day talaga ngayon para mag-stroll lang and mag-walk. So chill lang naman yung pace. So maganda naman dito sa Fukuoka. Sobrang chill lang talaga niya and very slow yung day. Tingnan nyo guys, ito yung view natin this morning. Diba? Sobrang ganda. Tapos ito ang laki-laki ng sidewalk nila, nalakaran ng mga tao. Kasi may nagbabike pa. Sino nyo naman to guys? Oh. Randomly lang, may nakatanim ng mga flowers, diba? Yung ganyang small things ba, sobrang nagpapaganda ng city. Tapos wala ka talagang makikitang basura dito. So dito na sa mapapansin nyo sa Tenjin. Dito na yung mga mas modern o mga bagong building like mga offices. So bukod sa Hakata Station or Hakata, Tenjin is also kumbaga a central hub or central business district din dito. Tignan nyo guys randomly lang. Diba? Sa gilid ng river nila, ang dami nakatingin na bulaklak. Ang ganda. Kasi yun, randomly, naglalakad kami, nakita namin tong area na to, papuntang Tenjin, na ang dami ng cherry blossoms. Tapos yan guys, ang ganda. Nakahang yung tree sa may river. So pwede rin kayo magpa-picture dyan. So sa mga nag-iisip na pupunta next year siguro sa spring, i-consider nyo rin yung Fukuoka kasi kung puro sa Tokyo, maraming tao talaga or Kyoto. Dito guys, dami rin namang cherry blossoms dito. Makukuha nyo rin yung same vibe. Tapos ayan guys, tingnan nyo itong building na to. Covered siya ng mga greeneries. And ito yung gusto ko sa Fukuoka. Kasi up and coming talaga yung mga cafe scene nila dito. So dati, nung pumunta ako ng 2022, hindi pa ganun karami. Pero grabe ngayon, sobrang dami ng mga cafes na nandito lang sa Tenjin. And pag naglakad-lakad ka, so pwede ka talaga tumambay and laid back. Kasi ito normal lang na part sa kanila in the middle of business district nila. Ayan guys, so malapit na tayo dito sa may building na may GU. Ang pangalan ng building is Mina Building. So meron yang Uniqlo, GU, and Love. And also yung mga second-hand items na marami. Meron din ditong book off.
Ayan guys, so nandito naman tayo sa may loft. So kung kayo yung tao na mahilig sa stationery, notebooks, pen, or crafts in general, puntahan nyo to kasi sobrang daming cutesy stuff din dito. Ayun, so isipin nyo isang floor na puro ganito yung tinda nila. Anything about crafts, stationery, nandito yan. Ayan, so parang National Bookstore but more. Ito guys, ang cute na ref magnet. Kaayos siya per prefecture. Ayan, so ito guys, meron din silang Hiroshima. So pinuntahan natin kahapon. Meron din silang Nagasaki. So ito yung church kahapon. Cute diba? O diba guys, meron na rin silang mga blind boxes din dito. So ito merong Lilo and Stitch. So ito hindi ko sure kung Pop Mart ba to or iba. Pero nakikita ko rin tong Nook. Ayan, so cute lang. So meron din silang Sanrio characters dito. Ayan guys, meron din pala silang mga household items dito. So similar siya dun sa household brand dito na Nitori na meron na rin sa Philippines. Ayan, so may mga kaldero rin dito at kawali. Ayan, so medyo mahal siya pero magandang klase kasi itong mga to. Ito 1,800 yen siya. Famous ang Japan sa mga knives. Pero mamahal niya. Itong chef's knife na pinakamalaki, 11,000 yen yan isa. Ito, actually ito yung mas gusto kong style ng knife. So ito 12,000 yen. And range siya merong pinakamahal na pinakamalaki 16,000 yen naman. Actually pati yung mga skincare and personal care meron na rin dito. So halos one-stop shop na rin pala siya. For home, personal care, and stationery. Meron din dito guys na ibang brands. Ayan guys, ito yung directory map nung buong building. Nakakatawa kasi lahat nung nasabi kong Japan Essentials nandito na. So Uniqlo, GU dito, tapos yung pinuntahan natin kanina yung Loft. Tapos meron din dito ng mga household items. Pero meron na sa atin yan yung Nitori. Kasi kung serya naman, alam ko meron din sa mga Daiso. Tapos meron din dito yung sikat na second-hand goods nila. Yung book of electronics, may mga bags pa dyan, watch. So nandito na in one building dito sa may Tenjin. So make sure na dito na kayo, make a stop dito kapag nag-visit kayo ng Fukuoka. And guys, so mga second-hand goods dito So ito, mga rubber shoes. Pero naka-plastic pa siya, so even second-hand siya, good condition pa rin yung mga yan. So yun guys, even yung mga luxury goods, tsaka mga leather goods, to second-hand, benta rin sila dito So ito, Michael Kors na handbag, na leather naman, 7,000 yen yan, tax-free. So based sa mga second-hand store, so yung condition dito siguro mga B condition, C condition. So kayo mag-expect na sobrang perfect siya. Pero mura na yan compared sa iba katulad ng mga Okura, Komeo. Yan, so silipin natin. So may mga coach dito. So ito mga parang vintage na tong mga to So ito parang 7,000 yen yung crossbody bag. Ito namang handbag na to 14,000 yen. So sa kabilang counter may mga Bottega Veneta, Louis Vuitton, Chanel. So meron din dito niyan sa Book Off. Ito guys, yung Dior na crossbody bag na printed 250,000 yen siya. Tax-free yun And so ito naman sa taas may mga Prada. Tsaka may mga authentication siya na Entropy Wow, ang mahal nito 300,000 na Prada. Tax-free. Ito naman guys, parang mga vintage Chanel to. Wow, ito 120,000 yen. Pero yung ano niya, yung leather niya, yung makintab. Ito rin, mukhang vintage din. Ito medyo mahal, nasa 350,000 yen. Pero parang mas nagmura na siya compared sa mga nakikita ko before sa Japan.
So ito naman, Chanel din, na crossbody, 400,000 yen. Yan, so ganyan yung mga presyohan na ng second hand. So, ang condition yan is B to C pa nga eh. Ay, ito, wow, napakaliit na crossbody. 600,000, condition A siya. May mga Gucci din sila ah. Pero ito mga canvas lang to, I believe. So, ito 80,000 yen tax-free. Ito naman parang handbag na Ophelia, 150,000 yen siya. So, ito naman yung mga Louis Vuitton nila. So, ito, 180,000 yen to. BB na bag. Yun guys. So, marami sila dito mga LV ha. So, yung isa yung mga monogram. Tapos ito naman yung mga damier na print in canvas din yan. So, ito, 72,000 yen ko. Tapos may entropy din yan na authentication. Yan. So, kung fan kayo ng mga Alma BB, ito medyo mas luma na siya. Saka yung brown leather niya medyo faded na rin. Pero not bad siya. 70,000 yen siya. And may entropy na rin yan. And guys, so done na tayo sa window shopping kanina dun sa Mina Building. Nakita nyo naman kung ano meron sa Book Off. So, more on mga second-hand store siya for clothes. Even actually sa mga anime characters, sa mga Pokemon cards. So sobrang dami yung pwedeng explore doon. So sulit na sulit yung punta doon kasi nandun na halos lahat ng mga Japanese staple stores na pwedeng yung puntahan. Magla-lunch muna tayo dito sa may Tenjin area rin. So may isa rin akong favorite na Japanese restaurant. So ang pangalan niya is Gyokatsu Motomura. So medyo mahaba-haba yung pila dyan tingin ko. So hopefully makakain tayo agad. So basically deep fried yun na beef cutlet. So, maganda doon, sobra talagang lambot ng beef and juicy. So, anything talaga na beef, recommended talaga na kainin nyo talaga dito sa Japan. And, yung novelty rin doon is parang half-cook pa lang siya na deep fried. Tapos, i-finish yun sa parang personal grill. Hopefully, wala masyadong pila para makakain na tayo agad. And, makamove on tayo doon sa ating next stop for today. Nandito tayo sa Gyokatsu Motomura, dito sa basement 2 ng Parco. So sobrang haba ng pila. 1.5 hours waiting. So maganda naman dito is meron na silang queuing system. So pwedeng kumuha lang kayo ng number nyo and then umikot muna kayo dito sa main mall. Ayan, so malapit na kami pumasok. So, tapos na tayo kumain kanina doon sa Gyokatsu Motomura, doon sa Mitenjin. Yung last stop natin for today is the Miyajidake Shrine. It's still within the Fukuoka Prefecture, pero malayo-layo siya from the city center. Ang way papunta doon is merong mga JR Kagoshima line or local line galing ng Hakata. Nag-subway lang tayo from Tenjin to Hakata and then ngayon nandito tayo sa platform going to Fukuma Station and then from there, magte-take na lang tayo ng local bus para makapunta doon sa shrine. Medyo kinakabahan tayo kasi mag-4 o'clock na rin. So hopefully, pagdating doon, makaabot tayo doon sa mismong sunset. Kasi yun talaga yung highlight ng shrine na yun, especially if nandun yung araw, kitang-kita talaga from the top of the shrine. Anyway, let's go na guys. Update ko na lang kayo ulit doon sa pagdating natin doon sa Fukuma Station.
Nakababa na tayo dito sa main stop na malapit sa Miyagi-Dake Shrine. So from Tokuma Station kanina, nag-take lang tayo ng 1-1 or 1-2 na bus. So I believe siguro mga 5 to 10 minutes lang. So quick lang yun. So make sure na check nyo kung saan yung stop mismo. So warning lang So yung shrine na to, literally, nasa taas siya ng hill. So kung hirap kayo maglakad or umakyat or hinihingal, so warning lang din dito. Para sa atin naman, talagang sure na mahihirapan tayo pero lalaban na natin yan kasi based sa mga nakikita kong TikTok, ang ganda talaga niya guys. Especially pag pa-sunset na and close na yung sun sa may lupa. So yun yung inaabangan natin dito. So sakto-sakto lang. So from Fukuoka, mga 1 hour siguro or 1 hour and a half kami. May lakad na tayo papunta doon sa shrine mismo. Hello! Mag-interview tayo ng isang lokal dito. Konnichiwa. Konnichiwa! Konnichiwa, kapun ka. Kapon ka! Sawari ka! Diyan tayo pumasok kanina. So medyo mataas pa yung araw, makita nyo. So yung unique dito kasi is makikita nyo yung diretso na yan. Isang mahabang road yan. So pag akyat dun sa mismong shrine, napakaganda ng view niyan. Lalo kung yung araw, medyo patapat dito sa may sa street na to. Pero alam ko in a year, may time talaga in a year na yung araw talaga napakalaki and very close dito and nasa gitna siya ng street na yun. Pag ganon, usually nasa forecast yun and may event sila talaga. Pero ngayon, I think, yun nga, hindi naman tatapat yan but it's still nice to see na yung kakaiba naman na mga spot na malapit dito sa Fukuoka. So ito na guys yung entrance mismo ng shrine. So based sa mga nakita ko, mukha siyang siguro mga nasa 200 steps to. So take your time lang, lalo kung nahihirapan. Pero tayo, lalaban na talaga natin to. Ito guys, meron pang mga konting cherry blossoms dito na titira papunta dun sa mismong shrine, papasok dito sa gate. So ganito na itsura nung medyo nalagasan na guys. So may mga natitira pang flower pero itong bagong usbong na green, yun yung mga nalagasan na petals. So, parang ito. Dami ng green. Ayan na guys, nandito na tayo sa mismong temple. Sa pinakaloob nitong shrine. So sa paligid niya, meron din dito mga souvenir shop na pwede kayong bumili ng mga good luck charm, katulad ng omamori na pouch. So check nyo rin yun guys, puntahan natin in a while. So guys, tabi naman ng temple, ang tawag dito is mga emma. So mga small wooden planks yan na sinasabit nila dito sa tabi ng temple. So ginagawa dito is sinusulat nila yung mga prayers nila dito, yung sinasabit nila. Ito naman guys, yung story sa gilid ng temple.
So usually bebenta sila dito ng mga emma or mga basta yung anything to do with temples. And yung sinabi ko nga kanina na omamori, para siyang pouch na pampagood luck. Ayun guys, bumili ako dito ng omamori. So tinanong ko para saan to. So this is for dream come true. And maganda tong souvenir kasi kung titingnan yung design niya, yan mismo yung Miyajidake Shrine. Ito yung sabi ko na ito yung temple, tapos ito yung street, and then tumapat yung sunset. O, diba? So pwede nyo rin tingnan tong stores dito. So this is actually 1,000 yen. So okay na rin yun guys kasi it's donation naman para ma-maintain yung shrine na to. So, nakaikot na tayo dito sa may temple area. So maghihintay lang tayo siguro ng hindi naman yung total sunset, but pag mas bumaba na yung araw, tapos na natin kung makukuha na natin yung napakagandang view from the top dito sa Miyajidake Shrine. So papakita ko na lang sa inyo yung video na nakuha na natin. Sobrang ganda ng view talaga from the top dito sa Miyajidake Shrine. So makikita nyo talaga yung perfect line ng road, and actually it will lead pa to the sea pa, tapos with the view ng sun. Pero at this time of the year, hindi siya pa sakto dun sa gitna. So mapapansin nyo yung sun medyo nandun sa right side. So yung sa mga nahanap ko and na-research ko, so around mga February yan, na may certain days lang na tumatapat talaga yung araw until pa sunset dun sa street na yun from the sea. Diba? So if that's something na talagang interested kayo puntahan, pwede niyong i-plan yung trip niyo to Fukuoka around that schedule. Anyways, last full day na natin to sa Fukuoka City. So mamaya babalik na tayo sa ating hotel para mag-pack ng ating mga things. And then bukas, panibagong city and prefecture na naman ang ating pupuntahan for the next 4 days ng ating trip. So anyway, dito na natin end yung vlog. So hindi ko napapakita yung way dito kasi same lang naman din siya nung papunta. So if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, kung gusto nyo maging up to date kung nasa na tayo, meron akong other social media accounts na pwede nyo i-follow and i-check yung updates doon. So meron akong Facebook na Checho Santos at meron din akong Instagram na @ChechoSantos_. Again, this is Checho Santos. Thank you for watching. See you on the next one. Bye!